Hello po, good morning po sa atin lahat mga kapatid. Happy Friday at sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan at talaga pong ligtas sa anumang mga kapahamakan po. Mga kapatid, nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon dito po kay Lolo Permen. Ito po ay vlog ni Mr. Bentiboy. Ayan, suportahan po natin na si Lolo Permen at si Mr. Bentiboy dahil po ay talaga po si Lolo Permen ay nangangailangan ng tulong mga kapatid. Marami pong salamat sa mga nagpaabot na ng tulong po kay Lolo Permen at maraming salamat po kay Mr. Bentiboy na palaging nandyan po sa kay Lolo Permen na talaga pong deserve natin tulungan si Mr. Bentiboy dahil tingnan nyo po ang nangyari sa lugar ng Kabikulan, lalong-lalo na po dito sa Daet. At yun nga po, lubog nga po dito sa bahay ni Lolo Fermin. Talagang na panuorin po natin yung video ni Mr. Bintiboy dahil talagang ay nakakaawa po talaga na talagang nangangailangan ng tulong talaga si Lolo Fermin. At yung mga ganito pong mga senior ang dapat natin tulungan at that deserve talaga pong tulungan dahil kahit papaano po wala pong kamag-anak na ano na nag-aaruga, 'di ba? At sana po ay ito po yung beneficiary po ito ng Kalingap, yung tinutulungan po ng Kalingap na talagang nandyan po na ito po ay scout ni Mr. Bintiboy. Kaya kaya po siya po ang nagpatuloy na tumutulong kay Lolo Fermin. Kaya pero deserve naman po talagang tulungan si Lolo Fermin dahil walang kano. Ayan po, panoorin natin po ang ginagawa ni Mr. Bintiboy dahil po si Lolo Fermin daw po ay 2 araw nang hindi natutulog at 2 araw din na hindi na kumakain. Imagine po sa edad ni Lolo Fermin, makikita natin po nakakaawa po talaga na lininis nga ni Mr. Bintiboy yung paglilipatan ng kanyang igaan dahil doon po sa kwarto na pinagtutulugan ni Lolo Fermin, talaga pong mataas pa ang tubig. Talagang hindi pa po nawawala. Kaya ito po si Mr. Bintiboy gumawa na ng paraan na mailipat yung kama ni Lolo Fermin kahit po siya ay nag-iisa, ang bigat po. Kaya ayan po, at talagang bago umalis si Lolo Fermin, si Mr. Bintiboy ay talagang sinigurado niyang si Lolo Fermin po ay nasa mabuti na ng kalagayan. At iyan nga po ay, ayan no, sabi na, ayan po, nakakalungkot po. Mabuti na lang po si Mr. Bintiboy talagang lininis niya po talaga ang paglilipatan kay Lolo Fermin. At kung tuloy-tuloy pa din daw po ang bagyo, dadalhin niya na lang po sa evacuation. Aray ko po, hindi ko na nagkakaon daw, tal na po ako tayo. Tingnan niyo po ang kalagayan ng, ayan po oh. Mm. Talagang si Mr. Bintiboy maalaga po yan sa mga senior. Naalala natin naman yung English ng English na yung taga Bagyo na nabubulok na yung paa. Pinagtiyagaan niya po yung linisin. At ngayon nga po ang panga ni Lolo Fermin, babad na sa tubig. Oh. Ayan. Kakalungkot po talaga ang panahon, yung agupit ng Christine, yung bagyong Christine, talaga po malakas yung agupit. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid at ito po ay mapapakita po ako at ito po ay kinuha ko lang po ito sa grupo namin na video na ipinasa ni Miss Bupel at ipakikita ko pa rin po sa inyo yung pangyayari diyan sa Kabikulan. Talagang ang Bicol po ang Camarines Sur ang tinamaan po ng tudong-tudong bagyo at sa Albay din po ay talaga pong laki din po yung pangyayari. Kaya ipakikita ko rin po yung pangyayari dito sa buong Kabikulan. Ayan po. Buong Kabikulan po ang talagang inagupit din. Ayan po.
Alam mo 'pag ako'y naggagawa ng reaksyon na naiinis ako 'pag yung hindi ko pa maano talaga, nakakaano, ako'y parang naiinis talaga. Ayan po, oh, buong kabikulan po 'yan. 'Di ba nakakalungkot po 'pag may mga ganyan na talagang, sakuna na dumarating sa atin. Siguro naman po kahit sino ng masama ay talagang malulungkot. Hindi naman tayo-tayo talagang mga demonyo na yung talagang hinahangad natin sa kapwa natin na may mangyari. Kasi ako po, pag ganito po ang nakikita ko, talagang lungkot-lungkot po ako. Ayan. Buong kabikulan po yan ang nangyari. Di ba? Kaya sana tayo mga kapatid ay magtulong-tulong, wag na tayong mangbabas. Kung ano man ang mga nangyari, tayo po ay damay-damay para po sa ating mga kababayan. Di ba po? Iwasan na natin yung mangbabas. Ito lang panawagan ko sa inyo, magkaisa tayong mga Pilipino dahil wala naman ibang magtulong-tulong kundi tayong mga Pilipino. Huwag na tayong mambabas po, di ba po? Ayan po, talagang nakakalungkot at ito nga si Mr. Binti Boy na talaga po yung pagtulong niya kay Lolo Permen ay nandyan at talaga pong linilinis niya po ang bahay ni Lolo Permen na talagang walang tigil siya at bago niya po yung iniwan, talagang sinigurado talaga niyang nasa mabuti na si Lolo Permen at makakatulog na ng maayos at ito nga po ay pinakain niya, talagang pinagluto niya abang siya ay naglilinis ng bahay at kahit papaano maalis man din lang yung putik sa tutulugan ni Lolo Permen. At yun nga po ay kinabitan niya ng kulambo para po hindi siya lamukin dahil alam niyo po yung lamok pag mayroon ng ganitong mga tubig, nandiyan po yung malalaking lamok. Pinagbabahayan na po yan ng lamok kaya mga kapatid tayo, mag-ingat po tayo sa kapag yung mayroon na bong mga itong tubig-tubig dahil diyan po nagsisimula manggagaling yung mga lamok. Kaya po mga kapatid, sana naman po ay maraming tumulong makapapsin po dito kay Mr. Bintiboy, kay Lolo Pernoy na magpaabot tayo ng kahit baro-bariya lang para po pagbili ng pagkain ni Lolo Permen dahil alam niyo po pa si Lolo Permen ay 2 araw na hindi kumain, hindi makatulog at ngayon nga po daw po ay linalagnat. Nakita naman natin yung kalagayan ni Lolo Permen dahil buong bahay niya po talaga ay pinasok ng tubig. Kaya para ano po na tayo po ay hindi mahabag sa ganito. Ako abang pinanonood ko po talaga lumuluha po talaga ako dahil sa kalagayan ng matanda na napakahirap po talaga sa sa isang pamilya o nawalang nag-aasikasong kamag-anak man lang o pamilya. Yun ang mahirap po talaga sa atin na yung hindi ka nag-aasawa na talagang walang nag-aasikaso sa iyo, ang hirap po, 'di ba? Ang hirap po. Kaya ang sabi ko nga dito, kapag yung may mga ganito akong napapanood na walang pamilya, sana nag-asawa at magkaanak. Kaya pero yun ang buhay nila, yung binigay ng Diyos na hindi na sila makapag-asawa at hindi nga ano. Pero po sana kung may mga kamag-anak man lang, ay kahit papaano naman ay tulungan, kahit walang-wala. Yung bang dalawin mo lang na asikasuhin si Lolo Fermin, yung bang maayos man lang yung kanyang tinitirahan, 'di ba? Talaga pasalamat tayo na may mga charity vlogger po na tumutulong sa ating mga kababayan na gaya po dito kay Lolo Fermin, 'di ba? Kaya para ano po tayong mag-away-away, para ano po tayong punain ang mga charity vlogger na talagang nandiyan yung pagtulong nila, 'di ba? Like Kuya Bal Santos Matubang na lagi na lang ninyong binibigyan ng issue na hindi naman kayo ay nakakatulong. Tingnan mo, imbes magpahinga si Kuya Bal galing ng Taiwan, ano ang ginawa niya? 'Di ba? Nag-ikot, namigay ng tulong, 'di ba? Kaya wag po tayo yung masyadong silipin natin no, bigyan ng issue natin, 'di ba? Na tumutulong, 'di ba po? May mga ganitong mga kapatid natin na
kagaya po kay Mr. Bintiboy, 'di ba? Para ano po, bigyan natin ng issue, puro issue pupunain natin na iyan po ay tumutulong sa ating mga kababayan lalong-lalo na dito sa mga senyor na nakita naman natin kung papaano siya tumulong, 'di ba? Natatandaan niyo lang, ipaalala ko lang sa inyo yung matanda na taga Baguio na Ingles ng Ingles, 'di ko po maalala ang kanyang pangalan. Sino ang naglakas loob na, gamutin ang nabubulok ng paa, 'di ba? 'Di ba si Mr. Bentiboy lang po, 'di ba po? Kaya 'wag na tayo magkaisa, 'wag na kung sa ano lang, content-content lang, 'wag na po. Dahil talagang nakakaabag, nakakaawa yung mga ganitong mga senyor na walang pamilyang nag-aalaga, kundi yung mga charity vlogger na gagaya po nila Kuya Bal, nila Mr. Bintiboy. Kaya po tayo po ay magkaisa. Ang panawagan ko po, magkaisa na lang tayo. Kung wala naman tayong maitulong na pinansyal, tayo po ay panuorin natin ang mga video nila na no skip ad. Malaking bagay po yun na tayo ay nakakatulong sa kanila. Hanggang dito na lang po mga kapatid na sana po tayo ay maglawakan natin ang pag-uunawa natin. Kung nandito tayo sa larangan ng charity po, wag na tayong pumuna. At pupunain natin po yung may mga taong gumagawa na hindi maganda. Yun po ang punain natin. Pero kagaya po dito kay Mr. Bintiboy, kila Kuya Val at kila Ruel of Malalag, wag po natin silang bibigyan ng issue dahil sila po lang ang totoong nagcha-charity like Kalinga Prab, 'di ba? Ano man po, iba't ibang paraan din po ay nagagawa po natin na tumulong sa anong paraan. Tayo, halimbawa, yung manood tayo nung no skip ads, ang laki-laki po ng bagay po yun na itutulong sa atin. Lalo na po tayo yung naririto sa ibang bansa, ang laki po ng revenue na naibibigay natin diyan sa mga charity vlogger diyan sa Pilipinas dahil po 'pag tayong nasa ibang bansa, ang laki po ng revenue nila sa atin. Kaya ano, sa paraan na panoorin natin, sapat na tayo po ay nakatulong sa kanila. 'Wag na tayo yung sila po ay bibigyan natin ng issue sa kagaya kila Kuya Bal. Dahil si Kuya Bal po ay iyan po ay may edad na rin na kailangan na rin niyang na sarili naman niya ang bibigyan ng pansin na makapagpahinga. Pero tingnan niyo po, anong ginawa niyo? Ibas niyo ng ibas na akala niyo kayo po ang gumagastos papuntang ibang bansa, di ba? Kaya lang yung bonus lang yung kay Kuya Bal dahil sa matagal niyang panahon na pagtulong, ngayon po ay talaga naman dapat naman natin bigyan ng pansin yung mga sarili natin, 'di ba? At total nandiyan naman na sila Kalinga Prab, si Ruel of Malalag, si Dan nandiyan na rin at si Ido nandiyan na rin. Kaya para ano pa? Na kukwestiyonin natin ang Balsantos Matubang. Kaya tumulong na lang po tayo para wala po tayong issue na kung wala naman maitutulong, ay manahimik na lang. Yun na lang po dahil minsan po yung wala pang mga ambag, sila pa po yung magbabatikos dito kay Bal Santos Matubang at sa iba pa. At ngayon po, ang masasabi ko lang po dito kay Mr. Bintuboy, kung may maitutulong tayo, tulungan po natin. Huwag po natin na bibigyan ng issue na ganyan dahil yan ay po ay parte po yan ng kalingap at naging key voice po yan. Kaya tayo po ay tulungan na lang po natin dahil na talagang mapapaiyak ka po sa kalagayan ni Lolo Fermin na kalain mo, matanda na. Yung edad niya yun, alam niyo po mga kapatid, yung edad ni Lolo Fermin na halos nga na hindi na makagalaw, pinipilit niya pong gumalaw. Dahil po, binubuksan niya yung kalan, hindi daw magana. Kaya alam niyo po, dalawang araw na walang kain, tulog, imagine po, talagang malakas siya sa taas dahil kung ganung edad ni Lolo Fermin baka natagpuan na lang natin na wala ng buhay, 'di ba? At kasagsagan pa po na may lagnat, 'di ba po? Kaya 'wag na mo tayo, please lang po talaga, 'di ba? Kaya magkaisa tayo, 'wag na tayong mangbaba sa panahon na ito ay kailangan natin isipin natin ang ating mga pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan at tayong mga Pilipinong nangangailangan ng tulong, kagaya na nga po diyan sa Kabikulan na may isang pamilya
naguho ang lupa na tabunan sila na buhay, 'di ba? Na isang pamilya talaga po walang natira. Doon po ako naawa na talagang umiyak ako na hindi ko matapos po panoorin yung bata na talaga naman na nadatna ng mga kamag-anak na wala na silang buhay. Wala talagang pinaligtas yung landslide po ng ano, dahil talaga isang pamilya ang natabunan po. Wala pong nakaligtas. Kaya sana po ay ipagdasal natin na sana ay, malagpasan ng pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Kaya ako sinasabi ko sa inyo mga kapatid na tayo po ay magdasal para sa ating mga kababayan na makatulong man lang na sana malagpasan kaagad ang nangyaring sa agupit po ni Christine. Talagang napakalakas po ng bagyong Christine. Kaya mag-iingat po tayo at mayroon na naman pong susunod. Ito nga yung yatang bagyong Leo. Di tanan at malakas daw talaga ang ulan na dadalhin ng bagyong ito. Malakas ang hangin at ulan. Kaya mga kapatid, lagi tayong nakahanda. Sabi nga ay 'pag nakahanda, wala pong mangyayari. Iwanan niyo na kung anong dapat niyong iwanan, 'di ba? Yung importante lang ang dalhin niyo sa inyong katawan. At lagi po kayong nakahanda na mga galon na ilagay niyo do'n ang mga papers niyo, yung mga importanteng mga bagay na talagang ano, ilagay niyo po sa galon na may takip at iyan po ay ilagay niyo po sa inyong katawan dahil kung sakali man kayo po binaha at hindi natin inaasahan, mayroon po kayong kakapitan na nakalutang po. Yun po at ang importante po ang tubig. Huwag niyo pong, kakalimutan po ang tubig. Inumin niyo po 'pag kayo ay nagugutom, 'di ba? Gano'n po maging scout ano tayo, yung tawag do'n, laging nakahanda po mga kapatid. Dahil ang aksidente nga po at ang bagyo, yan po ay bigla na lang dumarating. Huwag tayo pong, hindi pa naman malakas, wala pa naman yan, hindi pa naman dumating. Lagi po kayong nakahanda, ilaw, na yung dapat ninyo pong isipin. Yun po dapat po mga kapatid sa ating talaga na sabi nga kung talagang, inahandaan natin ang lahat ng bagay, tayo po ay makakaligtas. Kagaya na po no'n sa pamilya na siguro ay hindi nila inaasahan na sila po ay tatamaan po ng disgrasya na nandoon po sila sa tabi ng bundok na nag-ano yata, naguho lahat na ano dahil sa lakas ng ulan natabunan po ang kanilang bahay at talaga sila po ay lahat namatay. Kaya mga kapatid, please po, ingat lang tayo. Lagi po tayong mag-iingat. Yun lang po ang tanging masasabi ko sa inyo mga kapatid. Marami pong salamat at sana po ay suportahan po natin si Lolo Fermin at si Mr. Bentiboy. Ayan mo, maraming salamat kay Mr. Bentiboy po na talagang alagang-alaga niya po talaga ang mga senior na wala po talaga siyang pinipili. Lahat niya po ay talagang tinutulungan. Maraming salamat po. Paalam. God bless you po sa inyong lahat at ingat lang po tayo. Ang buhay ay wither-wither lang po. Maraming pong salamat. Thank you so much dito sa aking mga grupo sa Danjoy Kilig Overload at sa lahat pong love team. Suportahan po natin ang Jumcar, Edsy at ang Sidros at ang bago pong love team, si Pau Pau, yung Pau. Marami pong salamat at suportahan po natin sila Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlog at Kalinga Prab. At ito po si Rochelle at ang si Rowell at patuloy po siyang tumutulong. Marami pong salamat and salute sa inyong lahat. God bless you. Thank you so much. We love you sa mga viewers kong nagmamahal kay Melody Santos. Thank you so much. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Mwah!